Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay ano na nga ba ang gagawin ninyo? Dahil yung iba ay nakapagpasa na ng medical result nila through email sa sa DMW, at kumbaga umpisa na yan ng paggawa ninyo ng EPS account. At ano na nga ba ang gagawin ninyo pag nakagawa na kayo ng EPS account? Ay diyan na kayo kumbaga diyan na kayo magsisimula na maghintay ng employer. Lagi nyo lang i-check yung EPS account ninyo. At doon naman sa mga hindi pa nakakapagpa-medical, wala namang sinasabi ang DMW na deadline ng pagpapamedical. Ang sinasabi lang ng DMW nag-umpisa ang kailangan magpa-medical, umpisa ng September 4 ngayong taon. At wala naman silang sinasabi na deadline na kung hanggang kailan lang magpapamedical. At doon sa mga hindi pa nakakapagpa-medical, okay lang yan kasi wala namang binigay na deadline ang DMW kung hanggang kailan lang pwedeng magpa-medical. Yung mga lalong-lalo na yung mga malalayong lugar, mahirap din at mahirap kasi yung kasi kaya lang naman yung iba gusto agad makapagpa-medical kasi nga gusto nilang makahabol sa massive selection. Pero inuulit ko mga kabayan, kailangan nyong araw-araw i-check ang inyong EPS account kasi kahit wala namang massive selection, araw-araw naman yan. Kumbaga may pakunti-kunti na nagkakaroon ng employer, kaya hanggat maaari kumbaga kahit sa umaga o hapon i-check nyo yung EPS account ninyo kasi mahirap na mamaya malagpas. Ganun ang gawin ninyo. Nga sa akin kwento ko na naman kwento ko na ulit. Sa akin matagal ako naghintay ng employer, 1 year and 3 months. Tapos nung nag-employer na nga ako, ang nangyari magkasabay yung EPI issuance at yung contract forwarding, magkasabay siya. Nagka-employer ako ay May 30, 2017, kasabay ang contract forwarding. Kaya kinaumagahan pumunta agad ako ng DMW nun para pumirma ng kontrata. Pero ngayon ay na lang yata, kumbaga email na lang, di mo na kailangan pumunta ng DMW para pumirma ng kontrata. Yung tanong, pag nagka-employer ka na tapos may contract forwarding ka na at nakapirma ka na nga ng kontrata, ay ilang buwan pa bago ka makaalis. Ito yun kumbaga hindi kasi pare-pareho ikukwento ko sa inyo yung nangyari sa akin dati. May 30 nagka-employer ako, tapos pumirma na nga ng kontrata, tapos in-schedule na kami ng 5 days Korean language refreshing sa DMW. At nag-umpisa, nagka-employer ako May 30, tapos nag Korean language refreshing ako ay June 5, 5 days yun. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 araw kasi yun hanggang 10. Tapos nung habang napasok kami sa DMW, bigla akong nagka-CCBI na, may working visa na ako nung habang Korean language refreshing sa DMW. Nagkaroon ako ng CCBI na, siguro mga June yata yun, parang June 9 o June 10. Tapos pagkatapos nga nung namin ng Korean language refreshing, siguro pagdating ng June 12, nagkaroon na ako ng tentative entry date. Yun na, may schedule na ako ng flight ng tentative entry date papunta dito sa South Korea. Ang nakalagay doon, ang tentative entry date ko nakalagay doon July 12. Isang buwan na lang paalis na ako, July 12. Kumbaga nagmamadali na ako
Pre-process ko na lahat, yung mga requirements ko, inasikaso ko na lahat, pinasa ko na sa DMW. At ang nangyari nga nito, nung ang tentative entry date ko ay July 12, ang nangyari napaaga pa yung flight ko. Isinali ako sa flight ng kumbaga napaaga ng 1 week yung flight ko. Ang ginawa ng DMW isinama ko sa flight ng July 5. Imbis na July 12 pa, naging July 5 yung flight ko. Napaaga pa ng 1 linggo. Kaya dun sa mga dyan sa mga tentative entry date na yan, may nangyayaring pagbabago diyan. Hindi mo masasabi kung binigyan ka ng tentative entry date, hindi pa rin nakakasigurado na yun talaga yung flight mo. Yun nababago talaga. At meron nga diyan namumove ang flight. Katulad ng nangyari sa akin, na-move ng pabilis yung flight ko, imbis na July 12 naging July 5. Tapos yung iba naman ang nangyayari kunyari July 12 yung tentative entry date nila, kumbaga hindi agad na pasama sila sa July 12, magiging kumbaga maging July 19 pa yung kaya talaga nababago. Nung nagka-employer ako May 30, naka-flight agad ako ng July 5. Mabilis na lang pag yung nagka-API ka na, nagka-employer ka na. Kumbaga 1 buwan, 2 buwan makakalis ka na agad, pero nakadepende pa rin. Kasi kahit may CCBI ka na, yung iba ay nakakancel pa rin. Kaya talagang walang kasiguraduhan. Yung kasamahan ko nung dati, nagka-employer siya. Tapos nung issuehan na ng CCBI, biglang kinancel yung CCBI niya. Di ngayon mangyayari, hindi siya makakalis, di ba? Mabuti na lang hindi pa siya nakakapag-process ng hindi pa siya nakakapagpasa ng mga requirements. At nakita nga niya dun sa EPS account na na-cancel yung CCBI niya. Ang nangyari, naghintay na lang ulit siya ng employer, kasi pag yun namang na-cancel yung kumbaga nagka-problema yung company na nag-hire sa'yo, ang mangyayari dun ikaw agad yung isasalang sa selection. Kumbaga ikaw yung priority nila kasi na-cancel yung kontrata mo. Doon nga sa kumpare ko na yun na na-cancel ang CCBI at kumbaga nawala na rin yung employer niya, siguro mga 2 months o 3 months nagka-employer na ulit siya at wala namang problema. Di ko lang alam kasi sa iba kasi medyo natatagalan din katulad ngayon, meron pang mga KLT 19 na hindi nakakaalis at aabutan na lang sila ng KLT 21, parang matatabunan na naman. Kaya yun ang mahirap dito. At kagaya nga nun sa amin dati na kami nun sa mahigit 1 taon kong pag-iintay ng employer, natira na lang kami na KLT 13, nasa 500 na lang dun sa 7,000 yata yun, 7,000 na kumbaga KLT 13 na nakapasa sa exam, nasa 500 na lang kaming natitira. At hanggang sa inabutan na nga kami ng ng KLT 14. At kumbaga parang nananawa na rin ako mag-check ng EPS account ko, kasi araw-araw sa loob ng 1 year and 3 months na yon, araw-araw akong nag-check ng EPS account ko. At kada massive selection nga talaga namang laging talaga wala talaga. Sabi ko parang ano kaya nangyayari dito. Tapos nung bago ako magka-employer, nagkaroon ng massive selection ng kumbaga May 25 to May 26 to 29, 3 araw massive selection. Sabi ko ito na siguro, kasi lilimandaan na lang kaming natitira sa KLT 13. Sabi ko nakakasigurado na kami dito. Kaso nga lang ang problema, napahalo na sa amin yung KLT 14. Kaya sabi ko lalong dumami yung nadagdagan na naman kami. At yun nga, natapos na yung massive selection, talagang wala. Wala na talaga. Tapos tinamad na ako nun. Tinamad na ako mag-check ng EPS account ko. Tapos sabi nung iba, pagkatapos ng massive selection ng May 29, natapos ng May 29, magkakaroon daw ng
additional selection. Ibig sabihin ng additional selection, kunti lang talaga yun. Kumbaga pandagdag lang. Additional selection ng 2 araw ng May 30 to 31. Ayun. Tapos hanggang sa yung sabi ko, naisip ko nun, bakit kaya hindi ko i-check yung EPS account ko? Tapos nung pagbukas ko nga, yun. Kumbaga naging 5 yung nakasulat na dun sa EPS account ko. Kasi dapat 3 lang yun. And may nadagdag na API issuance, saka yung contract forwarding, kaya naging 5. Kaya sabi ko, yun, ayos na. At namroblema na nga ako nun kung paano didiskarte naman ng pera para sa sa proseso ng pag-apply na nga na yan. Yun naman yung problema ko noon nung nagkaroon ako ng employer. Pero okay naman kasi meron naman akong mga nautangan at meron naman talagang tumulong sa akin, lalong-lalo na yung pamilya ng asawa ko. Yun talaga yung malaking na itulong sa akin nung paalis na ako. Yung katotohanan, kahit may employer na kayo, may posibilidad pa rin na mawala yung employer ninyo. Kaya lagi nyo ugaliin na i-check yung EPS account ninyo, kasi kahit may employer na kayo ay minsan ay nakakancel pa rin yan. Pero bihira lang namang mangyari yun, kasi nga ang nangyayari kasi dyan, kapag yung nag-select sa inyo na employer dito sa Korea ay nagkaroon ng problema yung company nila, ika-cancel nila talaga yun. Kasi alangan namang kuhanin ka pa nila, di ba? Kumbaga nagkakaroon kasi ng problema yan, nalulugi, biglang nagsha-shutdown, at kumbaga o kaya biglang humina, at kailangan nilang magbawas ng tao. Di siyempre yung sinelect nila na nasa Pilipinas pa, yun yung aayawan nila. Enjoy nyo muna na kasama yung pamilya nyo habang nandiyan kayo sa Pilipinas. At habang hindi pa nagkaka-employer, kumbaga hanap muna ng trabaho. Ganun lang, hanap muna ng trabaho muna. Tapos pag nagka-employer na kayo at malapit na kayong umalis, saka na kayo mag-resign. Ganun lang yun. Enjoyin nyo muna ang buhay nyo dyan sa Pilipinas. At mahirap kasi yung pagdating dito, hindi kasi natin alam kung yung madadatnan nyo dito na amo mabait. Minsan kasi may salbahe. Tapos yung ibang Pinoy pa na makakasama ninyo, kasi hindi natin may iwasan yan Kasi iba-iba tayo ng ugali, lalo ng mga Pinoy. Mayroong karamihan nga dyan na hindi nagkakasundo. Kaya baka pagdating dito sa South Korea, pagpangit yung napuntahan, baka ang isip ninyo, lalo na pag tinamaan kayo ng homesick, ang gusto nyo agad ay mabakasyon. Kaya habang nandiyan pa kayo sa Pilipinas, mag-enjoy muna kayo. At nandito ako sa yung nasa subway station ako sa taas. Ayun yung mga paradahan ng mga tren. At pupunta nga ako ngayon sa dadagdagan ko pa yung yung mga pinamili ko na pasalubong. Dito ako ngayon, bababa ngayon ako dito. Yan. At dadagdagan ko pa ng konti kasi kulang pa. Hand carry lang naman ang dala ko. Hindi na ako nag-luggage kasi sobrang mahal ng dagdag pag magla-luggage pa ako. At dadagdagan ko pa ng konti yung mga laman ng hand carry ko. Kaya pupunta ako ngayon ng grocery. Tara, punta tayo ng grocery. Yan. Ayun, mga apartment dito. Sobojik Jaji. Yan. Sobojik Jaji Mato. Pasok tayo dito. Dito na tayo. Dagdagan ko pa yung ramen ko kasi kulang pa yung nabili ko ay paglalagyan pa naman. Ito na lang. May nabili na ako doon, kaya ito na lang, dagdagan ko na lang isang balot. Hindi na magkasya sa
Meron pa nga akong bibilihin. Ito. Dalawa. Ito. Pandagdag. Sarap din to eh. Inspiration. Next year pa. Bahala na. Basta pagkasyahin ko na lang. Ito na lang. Kano to? 3,480. Ito na lang. Paborito ng anak ko to eh. Ayan. Tapos meron pa dito. Ito. Paborito ng anak ko to na bunso. Yan. Tapos tayo sa kabila. Ito. Parang hindi masarap to. Hindi ko pa natikman to. Ano pa ba yung bibilhin ko? Yung ano, yung chocolate na bilog-bilog. Ito. Bili ako 5. Ito nakasale oh. 4,980. Ito na lang. Ano kaya? Ito isa. Ito na lang. 34 Kiev. 34 piraso. Okay. Okay na siguro to. Baka hindi na magkasya sa hand carry ko. Tara, bayaran na to. Ito na yung mga pinamili ko. Inabot siya ng 34,241. Ayan. Ito na. Uwi na sa bahay. Yan lang muna sa kayo mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye.